Hello, magandang hapon po. Ito po si Dr. Toto Tirador. Ay, ito ng babanatan natin ngayon, itong development sa sabong, sabongero na missing. At ito po, ang istorya ay patungkol sa yung natanda niyo ba yung mga akusado na gwardiya? Yung una lumabas, yung si alias Totoy, yun pala yung amo ng mga gwardiya. Tapos may lumabas na ngayon yung 4 na gwardiya na naman. Ibig sabihin, lahat ng kinasuhan ay ngayon magsasalita na. Sino kaya ang ituturo nila? Si Atong ba? O si Gretchen? O sino-sino pa? So ito po abangan natin at ipe-play ko na po ang itong mga lumabas. Bagong-bago lang ito, ang balitan ito. Lumantad ang 4 sa mga wanted na gwardiya ng Manila Arena na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa gitna yan ng inilabas na 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kanilang lokasyon. Magbabalita si Gary De Leon. Hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Dapat malaman din po yung katotohanan. Ito ang iginiit ng 4 sa 6 na security guard na nanadawit sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Lumantad sa social media sina Mark Zavala, Roberto Mateliano, John V. Consolacion at Virilio Bayog. Yan daw ay para makiusap sa kanilang head security na si alias Totoy na huwag silang idamay sa gulong pinasok nito. Natatakot na raw sila sa mga natatanggap na banta mula nang lumantad ito at sabihing nasa Taal Lake ang mga nawawalang sabungero. Dahil po sa seguridad namin at sa buong pamilya po namin. Takot po kami dahil pinabantaan po kami at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Bago nito, nagtago ang 4 sa isang village sa Parañaque matapos kasuhan ng kidnapping at serious illegal detention noong 2022. Nakapagpiyansa sila ng 3 milyong piso bawat isa at pansamantalang nakalaya. Pero noong Enero, binawi ng Court of Appeals ang kanilang piyansa at inutusan ng Manila Regional Trial Court Branch 40 na mag-issue ng re-arrest warrant sa mga gwardya. Giit ng 4, mga in-house security guard lamang sila ng Manila Arena na nadamay. Hindi rin daw nila boss si alias Totoy, pero napipilitan daw silang sundin ito. Isa po siyang malupit po, mas mainitin yung ulo. Saka nananadyak po siya at malupit po sa mga trabaho po. Kung tutusin, big time na raw si alias Totoy mula nang pumutok ang missing sabongero. Katunayan daw, tumakbo pa itong mayor sa isang bayan sa Surigao del Sur. May sariling bodyguard po, may bullet rope, at saka may 2 resort, maraming bahay, at saka apartment po. Nananawagan sila ngayon na tulungan sila ng pamahalaan dahil naiipit daw sila sa sitwasyon. Magsusumiti na affidavit ang 4 na gwardya at dudulog sa DOJ para ilahad kung sino si alias Totoy at ang tunay na mastermind sa pagkawala ng mga sabungero ng Manila Arena. Para sa 1PH, Gary De Leon, Just 5. So yan po ang nangyari, no? Sa ngayon, ang development. Sino naman yung mga akusado? Yung mga akusado na yung mga gwardya ay ito po sila. Ito ang pangalan nila. So, kinukuha ko mga pangalan nila. Ito po yung 6 pala sila ng gwardya ang pinalabasan ng warrant of arrest. At naka-raffle ito sa branch 40 ng Manila RTC. At ang branch 40 ng Manila RTC ay mayroong abogadong lumitaw na nagpakilala, abogado sila ng mga gwardya na ito. Imagine yung gwardya, sino kayo magbabayad ng abogado nila? Dapat nga kung wala silang pera, dapat public attorney's office ang mag-abogado sa kanila. Dahil wala at may private lawyer na dumalo. At ibig sabihin ng private lawyers na nagsampa po ng petition for bail at nagsampa sila ay na-grant
inaprubahan ng korte nun. Ano kaya nangyari doon? Mukhang malabo naman yung RTC branch 14 na yan. Sino bang judge noon? Bakit mo inaprubahan? Matindi ka talaga, matindi talaga gumalaw ang pera. Yan po ang pera. Kasi marami. Ibig sabihin, si Atong ang din na tinitingnan ko na siya ang nagbigay ng abogado sa mga gwardiya na to. At pinail nila ng petisyon na makalabas sapagkat ayaw nila na tumistigo itong mga gwardyang ito. Ang pangalan nila ay si Julie Patigunan, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., Blair Codilla, at saka si Johnny Consolacion. Ay kung titistigo ito, baka magkikwento pa ng totoo kung ano totoong nangyari. At delikado ang kung sino ang dapat tukoy nito. Sa lumalabas po, pasensya na, Miss Gretchen Barreto, Atong Ang, saka si Erwin Tulfo, tinutukoy na, tingin ko lang yan, na tinutukoy na senador na involved. So may dalawa pang congressman. Iniisip ko yung congressman ko sino, hinahanap ko pa kung sino yun. Pero dito po, pag lumabas na yung 4 na gwardiya, sila po yung 5 sa inutusan na magbitbit ng mga sabungero na hinuli nila. So, ang boss si alias Tutoy pala na unang lumabas ay boss nila. So, tinuturo na yung boss nila kung meron man ang kumita sa lahat ng ito. So, yan po ang ating nakikita rito. So, sigurado ako nanginginig na rin ito si Gretchen Barreto. Si Erwin Tulfo nanginginig na rin sigurado to. Si Atong Ang, lalo na nanginginig yan. At marami po sila sa Alpha, na grupong Alpha na siya may utak niyang pagpadukot. At ang tinuturo dito pati mga testigo ay si Atong Ang. So ngayon, kasunod i-vlog natin kung sino ang balikan natin nakaraan na nagsasabi po yung mga testigo na tinuturo si Boss A. Atong ang dumiskarte ng mga ito. So tingnan natin kung anong mangyari dito. Marami namang abogado magagalingin si Atong Ang. So titingnan natin kung paano lalulusutin ito, pero hindi rin po pwede mapapatawad yung ganong sitwasyon na pumatay na ng 34 na sabongero na hinulog ayon kay Elias Tutoy, hinulog sa Taal Lake at tinali sa bato sa mabibigat na sako at hinulog sila doon. At ang nagbaon yan, according to Elias Tutoy, sa kanya binibigay ng boss niya ang pera, tapos siya naman ang kakausap sa mga tao na magsasagawa ng pagpalubog ng katawan ng tao doon sa lake. So, ang kada pagpalubog, ang transaction, 500,000 pesos. So, yan po ang kalakaran nila. So, mahigit na daw 100 ang kanyang kinontrata kasi ang papel niya ni Elias Tutoy tagatanggap ng pera sa boss niya at siya naman ang haharap doon sa mga tao na kausap niya na sila ang aktual na maglulubog sa mga sabongero. At hindi lang daw sabongero ang nalubog na doon, pati po mga drug lord ko meron. So kung gaano ito, dapat man sa ngayon na level ng kwentuhan na yan, dapat po talaga na aksyonan ito at para naman malaman once and for all kung sino-sino ang gumawa nito. At dito ay siyempre madidiin pa rin sila dito. Delikado talaga si Gretchen Barreto tsaka si Atong Ang kasi nung kasagsagan ng isabong nito, sila dalawa lagi nagkakasama. Kung may namagitan man sa kanilang pag-ibig o wala ay hindi ko alam. Pero kinikwento sila lagi ng mga chismis sa artista at parang may ugnayan. Pero paano naman si Tony Boy Kuhangko? Pumapayag na lamang siya bala ng basta ganon na yung kanyang asawa na si Gretchen, ina ng kanyang mga anak ay makipag gano'n na relasyon kay Atong Ang. So anyway, according to siya, parang wala siyang pagsususpect sa kung si Atong Ang ba ay girlfriend o boyfriend ni Gretchen Barreto. Pero sa ngayon, ang alam na natin, si Atong Ang ay meron siyang pamangkin ni Gretchen na na ginawang girlfriend din ni Atong Ang, si Nicole. No? Pagkatapos, meron din tapos sa ngayon, ang kanyang parang pinakasalan ay si Sunshine Cruz na parang okay lang naman kay Cesar Montano na dati niyang asawa si Sunshine napunta sa kay Atong Ang.
So, in other words, you can have best of words, best of love, best of women, best of money, marami ka, pero ang simpleng galit, init ng ulo mo dahil na-TUP yung mga manok ay tinuturo na parang kung totoong kwento na to, pinapatay mo yung mga itong nagtitiupi sa manok. Kung totoo man nagtitiupi sa manok pa ito, akalain mo marami mga minor de edad na pasama dyan. In other words, everything that is bad has to stop. So ganito po yon. Ngayon, nangyari po ito ay 2021. Panahon ni Duterte. So i-check natin ulit yung PETSA. When did this missing sabungero occur? Yan. Ang alam ko, April. So, 2021. So, nauna yung sikat na sa nawala ay parang si Lasco, no, Richard Lasco, na inakusa na nagnakaw ng video ng sabong at pinapasugal niya rin, piniplay niya rin at pinapasugal, pinapatayaan niya rin. Kumbaga, tapos ng laban na yun, niluloko niya yung mga sumusugal. Anyway, ang sa atin lang, hanggang dito lang muna tayo at tingnan natin yung development kasi sinabi may dalawang congressman, may isang senador at ang isang senador pinropose ko ay si Erwin Tulfo sapagkat noong panahon ng DSWD Secretary si Erwin Tulfo ay namigay ng mga dalawang ambulansya, mga wheelchair at iba pa si Atong Ang, yung kanyang Pitmaster Foundation doon sa DSWD. So magandang hapon po sa lahat at hanggang dito na lang muna tayo. So mga pabingi, Chris Perez, Rolando Guerrero, Cora McGarver, tapos Mel de la Cruz. Hindi po totoo yung alias Totoy dahil mayroon pong ibang kwa na dapat na pagtakpan. Si Kismi, sino naman yung sino naman yung babaeng senador? Hindi po babaeng senador. Ang senador lang, ang mga babae na sinasabi ng girlfriend niya. O si Gretchen Barreto at saka umabot din yan pati si Sunshine Cruz na kanyang naging asawa sa ngayon. At naging girlfriend niya rin yung pamangkin ni Gretchen na si Nicole. At hindi. Randy de Guzman. So, philosophy. Dr. Dodo, shout out, Hans Silver Heart Red. Tapos Eduardo Ignacio, dapat malaman ang katotohanan kung sino mga mastermind at accomplices sa mga nangyari sa mga sabungero. Jupiter Pluto, marahin na hapon sa mga Bicolano. Anisita Rivera, bakit small fry when is big fish? Baka small fry magiging full guy. Randy de Guzman, tama ka Dr. Toto. Maria Kate, ako sa totoo lang sa ngayon, duda pa rin ako kay Elias Tutoy. Bakit lumabas yan eh? So, pwede rin sabihin na kukutungan nila si Atong. Kunwari, tuturo kay Atong. So, manginginig naman sa takot si Atong. Parang gano'n. Ferdinand San Juan, magandang hapon po ito na Engineer Toto. Tirador, Randy de Guzman. Ang punto nito ni Boy, anakan si Gretchen Barreto kasi gusto ng anak lalaki si Tony Boy, kukuhan ko. So, sabi ko lang, si Joniski Cro Jr., shout out in this corner TV vlog. Boss, madali lang magbentang pero ang patunayan. Yan kaya nga, hanggang lang tayo, kwento lang muna. Wala pa tayong pinasabi na sila na nga. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at magandang hapon po sa lahat. At huwag niyo kalimutan, bigyan niyo po ko tulong sa kasong isasampak mo ng waranto laban kay Erwin Tulfo. At dito niyo po ipadala ang inyong donasyon kasi kailangan ko magbayad sa Senado, sa Senate Electoral Tribunal ng 50,000 o 50,000 pesos para sa filing fee at 10,000 para sa deposit fee at may gagastusan pa ko ng mga papel at lahat isasampa laban kay Tulfo doon sa House of Representatives, sa Senate Electoral Tribunal. Maraming salamat po.